Mga kaibigan, alam nyo na ang nakakapagtaka sa nangyayari ngayon. Habang papalapit ang isasagawang rally ng INC, nakikita ko na ang mga nasa gobyerno at yung mga taong sangkot sa anomalya, sa napakalaking iskandal tungkol dyan sa flood control anomaly. Napapansin ko nakataranta sila. Sa totoo lang, lahat ginagawa nila, lahat ng mga paninira para sirain lamang ang isasagawang malakihang rally ng INC. Tapos nga naman, sasamahan pa ito ng iba't ibang pangkating pangrelihiyon. Natatakot sila. Gumagamit sila ng mga vloggers na bayaran. Yung mga trolls kung tawagin. Tulad nung napapanood ko minsan na sari-sari na lang ang sinasabi. Kesyo binayaran. Kesyo ano ang kaugnayan ng INC sa nagaganap ngayon? Apektado daw ba ang INC tungkol sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Itong taong ito'y mawawari mo na hindi talaga nag-iisip o nagpapapansin lang. Kami namang mga miyembro ng INC, Pilipino din apektado din. Ano man ang nagaganap sa bansang Pilipinas, apektado lahat ng Pilipino. Itong taong ito hindi mo mawari kung anong termino ang dapat itawag sa kanya Alam mo, ikaw na vlogger ka na nagsasabi na nagtatanong, apektado ba kayo? At kayo magrarally? Kumpara sa akin, isa kang mangmang. Bobo ka. Sinong Pilipino ang hindi apektado sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas? Sige nga, magsabi ka nga kung sinong Pilipino ang hindi apektado. Kung nag-iisip ka. Itong taon to, papansin lang to Kaya kahit magmukhang gago siya, ginagawa niya, mapansin lang siya, makisakay lang sa isyu. Sasabihin mo pa na binayaran? Hindi nyo kayang bayaran ng INC. Lalo na ang pamamahala. Ang INC, sa pangunguna ng aming pamamahala, tumutulong, nagbibigay sa gobyerno. Hindi INC ang tinutulungan, INC ang tumutulong. At yan alam mo. Alam mo yan, alam ng buong mundo kung paano tumutulong ang INC. Hindi lang sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa. At yung nakikita ng buong mundo kung paano tumutulong ang Pilipinas. Kaya nga puro papuri ang natatanggap ng INC kung magsusuri ka. Hindi yung ginagawa mong tanga yung sarili mo Nakikita mo. Alam na alam mo ang nangyayari. Alam na alam mo ang ginagawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa mga nasasalanta ng bagyo. Una pa nga una pang nagbibigay ng tulong ang INC kaysa sa gobyerno.
Tapos ngayon, ganyan ang sasabihin mo. Huwag mo sabihin, hindi mo nakikita ang ginagawa ng INC. Tapos sasabihin mo, magkano ba? Nabayaran ba? Huwag mong gawing gunggong yung sarili mo. Magbablog ka rin lamang pinagmumukha mong tanga yung sarili mo. Kahit alam mo, kitang-kita mo, ang mabuting ginagawa ng INC, pinasasama mo sa sarili mo. Pinaniniwala mo yung sarili mo sa kasinungalingan. Anong klase kang tao? Ha? Loko-lokong tao. Ang itatanyag mo lang yung sarili mo sa maling paniniwala, pinipilit mo. Magawa mo lang ang paninira sa INC. Ikaw yung taon na hindi mo mawari kung anong termino ang dapat itawag sa iyo Kahit kita mo na ang ginagawa ng INC na mabuti, pinasasama mo pa rin. Kaya, tigilan na nga kita. Wala na akong sapat na salita na masabi sa'yo. Dito naman tayo sa halos lahat ng sangkot sa anomaly habang papalapit yung petsang itinakda na malaking rally. Kitang-kita mo na hindi nila alam kung anong gagawin nila Natataranta sila. Bakit kaya? Kasi ramdam nila pagka ang gumalaw kapag ka INC ang nagrally, alam nila mapapansin ng buong mundo. Alam nila malaki ang epekto sa kanila. At kapag INC ang gumalaw, mararamdaman nila. Kaya tarantan-taranta sila. Lahat ginagawa nila, lahat ng paraan. Pahinain lamang ang loob ng mga sasama, lalo ng kapatiran. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kayang tibagin ang INC. Kahit pagtulong-tulungan nyo, ang pagtatagumpay ng INC tuloy-tuloy sa lahat na larangan ng ginagawa ng INC. Walang makatututol dyan. Walang makapipigil. Kaya kayo, yung mga apektado, hanggang sa maloko na lang ang sarili nyo. Hindi nyo kayang pigilin. Dumadating pa ngayong pagkakataon, parang kayo pa yung, ang gusto nyo kayo ang masusunod na, kayo ang susundin ng INC. Pagbalik-balik ta rin man, hindi mangyayari yung kailanman. Hindi. Kaya kayong mga vlogger na nakikisakay lang, mag-isip kayo. Huwag nyo sirain ang sarili nyo. Yung pagkatao nyo, makapanira lamang kayo. Tulad nito si Soto. Pati ba naman si Anjo Iliana? Anong bintang niya? Ibinulgar lang yung baho niya Yung kalokohan niya. Anong ginagawa niya? Ikinakabit na naman sa issue ng
kinatatakutan nila sa rally ng INC kuno binayaran, kuno at kung ano-ano pa. Mismong miyembro nga ng INC binayaran daw eh. Hoy, INC kami, alam namin ang katotohanan. Kayo wala kayong kaalam-alam. Kaya bago kayo magsalita, siguraduhin yung totoo ang sinasabi nyo. Wala kahit anong gawin nyo. Hindi kayo magtatagumpay. Ang IEC, hindi kayang pigilin ni numan. Lahat na hakbangin ito, biblikal. Sa Diyos galing, sa Ama. Sinong pipigil? Kayo? Kayong mga maitim ang puso? Kayong mga may masamang isipan? Siguro wala na kayo dito sa mundo. Ang iglesia patuloy na umiiral. At magpapatuloy yan hanggang sa katapusan na ng daigdig o araw ng paghuhukom. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya walang makapipigil kahit anong gawin nyo. Magpagulong-gulong man kayong pabali-baligtarin man natin. Hindi nyo kayang pigilin ang INC. Kahit pagtulong-tulungan nyo. Kaya kayo, yung mga nagko-comment ng pangit tungkol sa iglesia, pag-aralan nyo muna kung tama ang sinasabi nyo. Sa halip na kayo ay magsalita ng mga bagay na hindi naman ninyo naiintindihan about sa loob ng Iglesia ni Cristo, magsuri kayo. Lalo pa yung isang vlogger na Canadian vlogger ba yun? Hinayupak na yun. Abay, ang tingin ko dun hindi lang sira ulo Kasi napakalinaw na lahat ng sinasabi niya hindi naman totoo. Nabubuhay siya sa kasinungalingan. Kaya ang masasabi ko lang, tigilan nyo na. Wala din naman kayong magagawa. At pag-aralan nyo kahit minsan, ay magsalita kayo ng tama. Yun ang tao. Tunay na tao. Pero kung ang bawat salita mo hindi naman tama at puro kasinungalingan, angkan ka ng kasinungalingan. Sa Biblia, sino ba ang tunay na sinungaling? Hindi ba ang dyablo? Kampon ka ng dyablo. Kasangkapan ka. Baka sabihin mo naman, kalukuhan lang yung sinasabi ko. Pag-aralan mo. Magsuri ka. Yang napakarami ngayong sabi nga sa mundo ng social media, ang daming hindi mo dapat paniwalaan puro kasinungalingan. Kaya habang ginagawa ninyo yung pagsisinungaling para sa amin na miyembro ng INC, alam namin yan. Kung sino ba talaga sinungaling, ang dyablo. Napakakasangkapan kayo sa dyablo. Kung ikay matinong tao at kung alam mo ang katotohanan, kung alam mo lang na ang pagsisinungaling ay kasangkapan ng dyablo, hindi mo gagawin yan Kaya ang hamon ko sa iyo, magsuri ka muna sa INC.
para mapatunayan ko sa iyo na ang sinasabi mo, ikaw yung ginagamit na bibig ng dyablo eh. Yung magsinungaling. Eh sino ba namang gagamitin ng dyablo? Hindi ba yung tao din? Hindi naman pwedeng lumapit sa yung dyablo na yung tulad nung nakikita natin na may sungay, napakapangit. Eh, pag lumapit sa iyo yun, baka tumakbo ka. Dahil natakot ka. Pero hindi mo napapansin, yung kalooban ng dyablo ang sinusunod mo. Bawat panahon ng buhay mo, pagsisinungaling ang ginagawa mo. Kaya itong mga nagsasalita against sa Iglesia ni Cristo, lahat kayo ang ginagamit na bibig ng dyablo. Dahil kung pag-aaralan yung mabuti, ang layunin ng INC, mabuti. Gustong tulungan ang mga namumuno na maituwid yung mga mali. Ay hindi eh. Kinokontra nyo. Kaya sabi rin sa Biblia, sino ba ang may gusto ng matuwid o totoo o katuwiran? Hindi ba't ang Panginoon Diyos ang Ama? At ang may gusto naman ng kalikuan, hindi ba't ang dyablo din? Lahat ginagawa niya yan eh. Hindi nyo napapansin, kayo, sarili nyo, pero ayaw nyong aminin, nakasangkapan kayo ng demonyo. Ay, hindi talaga kayo aamin, pero hindi nyo namamalayan. Napapakasangkapan kayo. Kaya ang hamon ko sa inyo, lahat sa inyo, na mga kumakalaban sa INC, magsuri kayo. Huwag nyong hayaang ang sarili ninyo ay napakakasangkapan sa dyablo. Oo. Dahil walang matinong tao ang magsasabi, oo, kasangkapan ako ng dyablo. Hindi naman eh. Pero hindi nyo napapansin, kayo pala'y kasangkapan na. Sa dahilang ang sinasalita nyo ay lahat labag sa kalooban ng Panginoon Diyos na dapat sana'y matuwid. Dapat sana'y ang sundin ay ang mabuti, na yun ang kalooban ng Panginoon Diyos, na siya naman ang ginagawa ngayon ng INC. Hindi ba ang sabi, kung mag-iimbestiga, yung kita, alam ng taong bayan, hindi yung sekreto. Kasi kung sekreto yan, napakaraming kalukuhan na magaganap dyan. Hindi ba? Kung ikaw'y matino, maniniwala ka ba na kung ang sekreto ay magiging transparent? Magiging parehas? Hindi. Kaya nga sinekrito, may itinatago, may kinukubli. Napakadaling intindihin eh. Bakit ayaw ipaalam? Ang gagawin nilang pag-iimbestiga. Ibig sabihin, may itinatago. Ang gusto ng INC, alam ng taong bayan, nasusubaybayan. O yun lang naman eh. Ang gusto ng INC, iparinig sa kinaukulan ang tinig ng mamamayan. Tinig ng sambayanan. Ipagsigawan. Ipakita ninyo ang pag-iimbestiga. Pakita ninyo sa taong bayan. Pag ipinakita kasi mawawala yung pagdududa. Bakit hindi yun ang gawin? Napakasimple. Bakit hindi kayang gawin? May tinatago kasi. Napakasimple eh. Yung bagay na halimbawa ikaw, mayroon kang gustong ayusing
problema o may hinahanap ka na dapat sana ay yung paghahanap mo na yon ng katotohanan ay ang gagawin mong pag-iimbestiga ay dapat alam ng tao. Dahil hindi ka rin naman pwedeng mag-imbestiga na hindi alam ng tao kung ano yung hinahanap mo eh. Mag-iimbestiga ka sa'yo lang sarili. Parang ganun, parang sinikreto. Ano ang lalabas doon? Ay di ko ano lang yung gusto mo. Hindi ba? Ay kung kita yan ng taong bayan, alam kung paano iniimbestigahan, ay bukod na sa madaling matukoy kung sino talaga ang may sala, malinis pa. Walang bahid ng pagkukubli. Walang bahid ng pagtatakip. Katanggap-tanggap na investigasyon. Hindi ba? Yun lang naman ang gusto ng INC. Kaya kayo na mga nagbibitiw ng mga masasamang salita tungkol sa Iglesia ni Cristo, mag-isip kayo. Parang kayo yung mga bata na wala pa sa tamang isipan para magsalita ng tama. Bumalik kayo sa pagiging bata. Yun lamang po ang aking komento doon sa mga nagsasabi na bakit daw ang iglesia ay dapat pang mag-rally. At saka pala, yung matindi pa yung may isa din vlogger na sabi, bakit 3 araw pa? Kung magra-rally. Bakit ba? Ano bang pakialam mo sa iglesia? Ha? Hindi ka naman pinapakialaman ng INC. Ano bang pakialam mo? Wala ka lang sigurong magawa dyan sa bahay mo Magsalita ka, pakikialam pa. Hindi ka na nahiya. Wala kang kapakipakialam sa INC, magsasalita ka ng ganyan. Baka kayo nabayaran nga. Tulad ng sinasabi nyo, baka kayo yung mga binayaran. Pero malamang. Dahil anong rason mo para questionin ang INC? Sige. Sa susunod na lamang na mga vlog, tatapik natin yung pagko-question mo sa INC.